Ang napakatinding bakbakan ni Loki at ni Imu, ang pagsabog ng mga atake at ng mga haki nila at ang pag-reveal nitong si Imu ng panibagong atake na kaparehong-kapareho ng atake ni Mihawk. As well as ang kanyang weapon, ang Nemesis na kamukhang kamukha ng Black Blade ni Mihawk na ang Yoru. Dito din natin mawi-witness kung paano magpapanik itong si Luffy. Sa sobrang bigat ng haki nitong si Imu, talagang pinipilit ni Luffy na kumain ng kumain. Dahil as much as possible daw, kailangang hindi siya maubusan ng energy. Dahil hindi niya alam kung gaano katagal ang itatagal ng laban kapag nilabanan niya to. Na nangangahulugan din na makikita na natin finally kung paano mag-go all out si Luffy gamit ang Gear 5. At ang pinakamalaking revelasyon na may malalim palang koneksyon sa gitna ni Nero na Imu at ni Joy Boy. Hindi bilang magkalaban, kung hindi, bilang magkaibigan. And when I say na matindi ang laban dito ni Imu at ni Loki, hindi ako nagbibiro. Literal na magwawala silang dalawa dito. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1181. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay God and Devil. Wala nang paligoy-ligoy pa since ang binring up nga ni Imu sa pagharap nila ni Loki ay si King Harald, tinanong niya na agad ito. Nag-flashback sa memories nitong si Loki ang kanyang tatay. Kung paano ito namatay, kung paano nito inutusan si Loki na patayin siya mismo para lamang sa sake ng kanilang kingdom. Ang pakiusap ni Harald na tanggapin at kunin nitong si Loki ang throne na para siyang maging susunod na king, na hindi nga ginawa ni Loki para hindi madungisan ang pangalan ni Harald. Ipinaliwanag din dito ni Loki kay Imu na usually 300 years daw ang itinatagal ng isang giant, pero ang kanyang tatay na si King Harald namatay ng 144 years lang. Napakaagap, napakabilis daw nitong namatay. Hindi man lamang nito nasulit ang kanyang buhay. At ang rason daw pala ay walang iba kung hindi ang individual na ito na nasa harapan niya, si Imu. Kino-confirm niya pa ito para masigurado niya na dudurugin niya talaga ito. But instead, mas binastos pa siya dito ni Imu. Habang sinasabi na actually, ang pinaka nag-suffer daw ng pinakamalala sa pagkamatay ni Harald ay hindi si Loki. Kung hindi, itong si Imu pa. Dahil kung i-interpret natin ito guys, hindi ito in a way na ayaw niyang mamatay si Harald. Kung hindi, dahil ginagamit nga niya bilang tulay, bilang hagdan nitong si Harald para ma-take over ang lahat ng mga giants. And since namatay nga si Harald noon, hindi na kumpleto ang kanyang goal at ang mission na yon. Ito ang rason kung bakit mas lalo lamang nagalit at napikon sa kanya itong si Loki. Agad-agad tinangkanan nitong si Loki na wasakin talaga itong si Imu. Kitang-kita pa lang natin dito sa panel na ito, nag-uumapaw at nagli-leak na talaga ang kanyang haki. Tinututok niya na din ang hammer na ito dito kay Imu para hampasin siya ng ubod ng lakas. Kung mapapansin nyo rin, nag-iipon na dito ng napaka-massive na amount ng lightning itong si Loki mula sa kalangitan dahil para bang i-infuse niya din ito sa gagawin niyang atake. Probably the same attack na ginawa niya noon kay Harald para patayin ito despite his immortality. Nagpa-flashback din dito kay Loki ang tungkol sa pagkamatay ni King Harald, kung paano nito iniisip ang kapakanan pa rin ng kingdom kahit nasa bingit na ito ng kamatayan. Rason kung bakit nagiging mas fuel lang ito para sa anger ni Loki. And by the time na nakarating na ang iniipon at ginagather na lightning ni Loki sa Ragmir, dito niya na inilaunch at idineploy ang kanyang named attack na ang Ragna Izuchi. Isang napakalakas na hampas ng Ragmir na nagko-contain ng lightning at Conqueror's Haki. Pero hindi man lang gumalaw itong si Imu sa kanyang kinatatayuan. Bagkus, ginamit na naman niya kanyang Black Flames na may muka, ang tinatawag na nating Prowler sa mga nagdaan na chapter. At gamit-gamit yon, binlock niya ang atake nitong si Loki. Just imagine kung gaano katindi ang defense ng Omen nitong si Imu. Dahil napakalakas ng atake yon, na one-tap nun si Harald pero dito kay Imu, sinalag niya yon effortlessly. At hindi lang yon guys, kitang-kita nyo dito ang nag-uumapaw na outburst ng haki. To the point na for sure,
Kung malapit lang sana ang Sky dito sa kanilang Sun Realm, nahati na din nila ang mga ulap. However, since wala nga yun, makikita lang natin na talagang nangalat ang haki ng dalawang ito. Ramdam na ramdam ito maging ng iba pang mga members ng Straw Hats. Hindi naman makapaniwala itong si Loki na ganun lang kasimpleng pinigilan ni Imo ang kanyang overpowered attack na yon. Itinanong niya kay Imo, ano daw ang mga Black Flames na to? Bakit parang napakadaya daw ng ability na yon ni Imo? Na sinagot ni Imo, simply, ito ay ang kanyang omen, ang kanyang sariling military might. Now of course, for sure, hindi yun ganun kasimple, pero may ginawa na tayong video before tungkol sa Black Flames na ito ni Imo. Kung interested kayo doon, ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Pero magpatuloy tayo sa chapter guys. Dahil nga hindi tumalab ang atake nitong si Loki, ngayon, itong si Imo naman ang magre-retaliate sa kanya. Unti-unti ditong lumobo ang braso at ang katawan nitong si Imo, to the point na halos kasing laki niya na itong si Loki. Hindi man ito inaasahan ni Loki pero kasama din sa mga abilities ni Imo ang gigantification. At ang sandata nitong si Imo before na isang staff, nagkaroon na guys ng parabang isang club-like na dulo sa other end nito na nagko-contain ng muka ng Prowler ng Black Flames. Hindi na ito isang bow staff, hindi nakamukha ng naginata, kung hindi, isang club na naginamit niya para sabayan ang hammer ni Loki. At kung inaakala nyo guys na mas superior si Ragnir kontra sa weapon na ito ni Imo, dyan kayo nagkakamali. Nagawa niyang tapatan, nagawa niyang sabayan si Ragnir sa clash na ito. However, hindi niya yun pinatagal, hindi siya nababad sa state na nakatutok lang kanilang sandata sa isa't isa. Iniwasan nitong si Imo ang atake ni Loki. At dahil doon, nagkaroon ng opening si Loki para sa counter-attack ni Imo. Binutas ni Imo ang dibdib nitong si Loki gamit ang kanyang sariling sandata. Tinawag niyang sandatang ito na Nemesis. At ang nakakagulat dito guys, hindi lang dahil sa kamukhang kamukha ng Nemesis ang Yoru, ang weapon, ang sword nitong si Mihawk. Kaparehong kapareho din ang atake na ginawa ni Mihawk before, ang atake, ang stance at ang form na ginawa ni Imo para tusukin ang dibdib nitong si Loki. Which gives us the assumption na what if may connection talaga sa gitna ni Imo at nitong si Mihawk. Hindi lamang magkapareho nilang mata, ngayon, ang sandata at ang pag-atake nila gamit ang sword ay magkapareho na din. Habang unti-unting binubunot at kinakancel nitong si Imo ang pag-create sa kanyang sword na ang Nemesis, makikita natin dito na tinamo talaga ni Loki ang damage. Tumatagos ang dugo mula sa kanyang dibdib, habang itong si Imo naman ine-explain sa kanyang isang bagay. Ang konsepto ng power para sa mga humans. Naturally, ang power daw talaga ay kine-crave ng lahat ng entities, ng lahat ng individuals sa loob ng mundo. However, hindi nila yun basta-basta makukuha, pero kaya yung i-provide nitong si Imo sa pamamagitan ng corruption. And despite this, kahit alam ng mga individuals or ng mga human na ito na makokorrupt sila, ginagawa pa rin nila yon para ma-acquire ang gusto nilang power. Dahil doon, tatanggapin nilang isang covenant, ang isang pact na magle-lead sa dominion. Na para bang dito guys, isa na itong foreshadowing, isang hint ng kung paano nag-work ang Domi-Reversi. At ang tatlong factors na ito ang pinaka-importanting mga detalye, ang power, ang corruption at ang covenant na magle-lead sa dominion nitong si Imo. Pero habang nagdadaldal at kung ano-ano ang sinasabi nitong si Imo, ito namang si Ragnir at itong si Loki nagcha-charge up na naman guys. Nagpe-prepare na naman sila para sa isang panibagong atake ng Ragna Izuchi. Pero kalmadong-kalmado na naman dito itong si Imo guys. Nagke-create na naman siya ng panibagong type of weapon. Kung ang nakita natin before na staff na naginata, ginawa nitong si Imo na isang napakalaking longsword ng Nemesis. Ngayon, ginawa niya naman itong isang mahabang wrecking ball. At tulad ng mga previous application niya ng Black Flame sa kanyang mga atake, upon direct contact nito sa katawan ni Loki ay nag-create ito ng napakalaking explosion. Tinamaan nun ang katawan ng Accursed Prince. Literal na bugbog itong si Loki sa pinakaunang parte ng laban nilang ito. But don't worry guys, makukuha pa rin ni Loki ang upper hand later on. Confident na dito si Imo na tatalunin at dudurugin niya talaga si Loki.
After niyang ipamuka na wala itong laban sa kanya, inoferan niya ito na magkaroon ng pact sa kanya. Kapalit ng power na mag-e-exceed ba sa current power niya ngayon, kailangan niyang tanggapin ng isang contract. However, nasurpresa dito itong si Imu dahil ang explosion na yun pala, hindi pa sapat para pigilan itong si Loki. Agad-agad, itinuloy ni Loki ang paghampas sa kanya ng Ragnir gamit ang ataking Ragna Izuchi na kung saan makikita nyo guys, hindi pa rin gumalaw si Imu. Para bang alam na alam niya na hindi siya tatablan nito. However, ang impact nito sa surroundings talagang napakatindi. Ramdam na ramdam ng buong Sun Realm ang laban nilang dalawa. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, pareho pa rin ang outcome guys. Hindi nun tinabla nitong si Imu. Habang tinatanong at sinasabi dito ni Loki na ito daw pala ang power nitong si Imu, ang God's Dominion. However, hindi daw ito para bang ability na ibinibigay ng isang God. Kung hindi, para itong isang Devil's Contract. Na rason kung bakit napatanong naman itong si Imu. Interesado na daw ba itong si Loki? Tatanggapin na daw ba niya ang pact na gustong mangyari nitong si Imu? Pero ang sagot dito ni Loki guys, regardless of whatever it is, kung galing man ito sa God, kung galing ito sa isang devil, wala siyang pakialam. Hindi niya tatanggapin na pangunahan siya ng kahit sino. Hindi niya tatanggapin na maging underling siya ng kahit na sino man. Tanging sarili lang daw niya ang masusunod at hindi siya magpapadominate kahit na dito kay Imu na napakalakas. Pero itong si Imu biglang may in-insert na napaka-weird na bagay. Habang sinasabi na maging ang buong mundo daw ay nagre-rejoice in a state of dominion. Na kung iisipin nyo man guys, i-interpret natin ito in a way na kapareho ng ginagawa niya sa mundo. Na tinatanggap at ina-accept ng buong mundo na meron silang isang leader na may isang individual na nagdo-dominate sa kanila tulad ng ginagawa ni Imu sa buong mundo sa pamamagitan ng world government. At dito na nga guys, maipapakita ang isa sa pinakamalaking reveal sa loob ng kwento, ang koneksyon ni Imu at ni Joy Boy. Kung naaalala nyo pa guys, nabanggit sa ating spoiler video na magkaibigan daw ang dalawang ito. Ang rason? Dahil may pinakita dito isang silhouette na kung saan magkausap ang dalawa at magkasama sila. Si Imu at itong si Joy Boy. Na hindi naman posible kung magkalabang mortal talaga sila. For sure, meron silang koneksyon at dahil sa isang napakalaking argumento, sa isang misunderstanding, doon nagsimula ang gusot sa gitna nilang dalawa. Pero binabanggit dito nitong si Imu ang tungkol sa isang bagay na isn't that right, Joy Boy? Nagpe-pertain dito si Imu guys sa binanggit niya kanina kay Loki na ang buong mundo daw nagre-rejoice under a state of dominion. However, habang nawawala sa isip dito itong si Imu habang inaalala ang memory na yon kay Joy Boy, nagcha-charge up na naman pala si Loki. Tinatangka niya na mag-launch na naman ng panibagong Ragna Izuchi na nang magbalik sa wisyo itong si Imu, naisip niya na huli na ang lahat para mag-retaliate pa siya. Hindi niya na agad magagamit at madedeploy ang kanyang Black Flame, hindi niya na ito masasalag. Kaya instead, in-release nitong si Imu ang nag-uumapaw niyang Conqueror's Haki. Literal na nag-uumapaw habang sumisigaw siya ng "Isn't that right, Joy Boy?" Dahil dito guys, ramdam na naman ng buong Elbaf Kingdom ang haki nitong si Imu, especially si Luffy. At ang malala pa dyan, nagpapanik na dito si Luffy guys. Napakalakas daw ng hacking ito. Literally ito daw ang pinakamalakas na haki na na-experience niya all throughout his life. At dahil sa takot na ito ni Luffy ay talagang kumakain siya ng kumakain. Nabanggit dito ni Luffy na busog na siya, pero hindi pa rin siya dapat tumigil sa pagkain. Alam niya kung gaano ka-overpowered ang individual na yon na nagsisimulang i-invade na naman ng Elbaf, and as much as possible, kailangan niyang busugin, kailangan niyang punuin ng energy ang kanyang katawan. Dahil hindi siya pwede mag-run out of stamina habang naglalaban. Nabanggit din dito ni Imu na sobrang overwhelming daw ng Conqueror's Haki ng kung sino mang ito. Nitong si Imu to the point na sobrang bigat ng feeling niya, para bang mawawalan siya ng consciousness. Na nagpapakita lamang ng kung gaano talaga kalakas ang willpower nitong si Imu at kung gaano ka-refined ang kanyang Conqueror's Haki. Now, switching of scenes naman tayo guys, makakabalik tayo kay Imu at kay Loki.
At dahil lang nga sa bigla siyang nag-doze off, biglang nawala sa sarili itong si Imu dahil sa flashback na yon kay Joy Boy, tinamaan siya ng Rag na Izuchi. Pinagbantaan pa nga siya dito ni Loki na wag daw siya basta-bastang mawawala sa kanyang focus dahil talagang papatayin siya nito. Upon direct contact sa Rag na Izuchi guys, lumipad talaga ng napakalala itong si Imu. Tumalsik siya ng napakabilis, ng napakalakas na impact papunta sa Treasure Tree Adam. Napabaon siya dito at hindi siya agad basta-basta makagalaw at kitang-kita natin, tinan mo niyang damage mula sa atake ngayon. Nagkaroon siya ng mga injuries at tinatangka pa dito nitong si Imu na pagtawanan pa sana si Loki. However, nagulat na lamang siya nang makita niya na nagtatransform na si Loki papunta sa isang massive na Black Dragon. Sa reaksyon ng muka dito ni Imu guys, it's as if pinangilabutan at kinabahan siya sa mangyayari. Tinangka dito ni Imu na gamitin ng Omen ang kanyang Black Flame pero nagcha-charge up na din dito ang Nidhogg ng kanyang Lightning Breath. At ang nangyari guys, ang outcome, mas naunang ma-deploy at ma-launch nitong si Loki ang kanyang Thunder Attack, ang Dragon Breath, Torheim. At nagkaroon ito ng direct contact dito kay Imu. Literal na kinain niya ang ataking ito. Dahil nga sa hindi na umabot ang pag-deploy niya ng kanyang Omen, ng kanyang Black Flame, tinamaan siya ng massive explosion mula sa Torheim. Pero ang nakakakilabot dito guys, hindi namatay itong si Imu. Hindi siya na knocked out unconscious. Bagkus, natuwa pa itong si Imu. Ngumiti pa siya habang sinasabi na finally, you really have returned. At dito nagtatapos ang chapter na para bang ang pinakamalakas na atake nitong si Loki, kinain lang nitong si Imu at ngumiti pa siya. Habang sinasabi na you really have returned na hindi natin alam kung sinong tinutukoy niya. Tinutukoy niya ba na nagbalik na talaga si Nidhogg o baka naman bumalik na dito si Luffy para tulungan itong si Loki? We don't know about that yet, kaya kailangan nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na kabanata. And although oo magkakaroon ng magazine break next week, huwag kayong mag-worry guys dahil hindi naman magkakaroon ng break itong si Oda, which means pwedeng makuha natin ang chapter 1182 by next week agad. The same time, tulad ng usual at kung magkakaroon man ng delay, asahan nyo na magkakaroon tayo ng updates. Para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at tarig nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.